Dahil tag-ulan, magluluto tayo ng dininding. Yes, tama pong narinig nyo. At ito nga pong mga gulay na lulutuin natin. Bulaklak ng kalabasa. Kalabasa. Okra. Sitaw at talong. Patola. At ang panggisa nating wangba at sibuyas. Maglagay tayo ng mantika. Ilagay ang wangba. Palabasin ang aroma. At isunod natin ang sibuyas. Hindi na ako maglalagay ng sahog as in gisa lang to mga mare. Isunod ang sitaw. Hintayin natin maluto yung sitaw bago natin isunod yung kasunod niyang gulay. Ayan, luto na siya. Next ang kalabasa. At talong. Nasa sa inyo naman yan kung paano nyo pagsunod-sunurin. Pero ako kasi, ganito yung gusto kong pagkakasunod ng mga gulay. Halo-haluin. Para magpantay yung pagkakaluto nila. Sunod ang okra. Siyempre, haluin ulit natin. Grabe ang bango niya. Lagyan ng kalahating basong tubig. Then, haluin ulit. What? Lagyan ng kalahating tagay na patis. At budburan natin ng magic sarap para kahit wala siyang sahog, masarap na siya. Grabe ang bango, kumukulo pa lang pero amoy na amoy mo na yung sarap ng gulay. Haluin natin ulit. Then, check natin kung malambot na siya. Yan, check natin yung kalabasa. Medyo matigas pa siya. Yan, kulong-kulo na siya. Check natin ulit. Pwede na isunod yung patola. Next, patola. Ito kasi mabilis lang maluto eh. Pati yung bulaklak ng kalabasa. Medyo dinamihan ko siya ng sabaw kasi masarap yung sabaw ng gulay lalo na bagong pitas to. Next na yung bulaklak ng kalabasa. Grabe yung amoy, yung sarap. Ganito yung mga namimiss kong ulam. Alam mo yung simple lang. Kahit na wala kang pera, basta may mga tanim ka, ganun. Buti na lang binigyan ako ng gulay ng sister-in-law ko. Kahit simple lang yung gandong ulam, grabe ang sarap. Halo-haluin. Halo-halo. Yan, malapit na siyang maluto. Ay, isang sarap ng amoy niya. Gutom na talaga ako. Yan, kulong-kulo na siya. Malapit na to. Pwede na natin ihain. Ito na ang finished product. Grabe ang sarap. Thank you for watching.